At inuulit ko ulit dito sa Cordilleras, particular dito sa Benguet, sa Sablan, o kay Baluyan. Meron kaming rice wine na dimbang maliban doon sa taffy. Yung taffy kasi is walang asukal na maihalo doon. Ang maihalo lang doon is itong bubod. Ito yung style ng bubod. Nabibili natin yan sa palengke, sa mga bigasan. Tapos itong rice, balatinaw. No? Yan lang yung sangkap na nilalagay sa pag gumagawa tayo ng taffy. Samantala naman, pag tayo gumagawa naman ng dimbong, is meron tayong bubod, meron tayong balatinaw rice, at saka after 5 days na pag-ferment, ay hinahaluan natin yan ng palinang or yung muscovado sugar o yung regular lang na brown sugar. Kung yun yung available na nabibili natin. Pagkipanood kung paano nga yung proseso kasi ang daming hindi pa yata nakakaalam o hindi pa nakakatikim ng rice wine na dimbong. Masubukan nyo yun, masarap din, no? Pero syempre, iba pa rin yung lasa ng taffy. Special talaga yun, mas masarap talaga yun. Alright, so lutuin natin. Huhugasan natin yan para mabawasan yung kanyang mga alikabok. Saka natin ito tutubigan, yung hindi masyadong maraming tubig kasi half cook lang yung pagkaluto natin dito. Dapat half cook lang, hindi lalagpas sa likod ng ating palad yung tubig para saktong sakto talaga. Habang niluluto natin yung kanin ay gagawin natin yung improvise. Ito yung ating pagtsatsagaan munang gamitin. After 10 minutes nga ng pagluto ay ito na. Okay na, half cook talaga. Sakto lang. Palamigin lang muna natin ito bago natin lalagyan ng bubod. Kumuha pala tayo ng dahon ng saging, pinainitan saka hinugasan. Ito'y para malinis bago natin ilalatag dyan yung kanin. Ang purpose kung bakit kailangang malamig yung kanin bago ihalo yung bubod ay para hindi mamatay yung good bacteria nito. Yun ang mag-ferment sa kanin na ating niluto. At dahil malamig na, durug-durugin lang natin yung bubod, saka natin ipantay na i-spread sa mga kanin. Pagka nalagyan na sila ay halu-haluin. Saka ulit natin bubudburan ng bubod. Ulitin lang ng 3 beses hanggang sa saktong pantay na yung spread ng bubod sa mga kanin. Naihalo na ng maayos kaya tatakpan muna natin ito ng 24 hours. At para siguradong hindi papasukan ng insekto, ay papatungan natin ito. Hayaan lang ng 1 araw. Bukas ililipat natin ito sa lagayan. Ayan. Good morning sa inyong lahat mga kamandirigma. 24 hours na natin ito nailagay dito. I-clarify ko lang, no? Kaya ginawa natin ito is para sa wine na dimbang. Yun yung type ng wine na nilalagyan natin ng tubig tapos inahaluan ng palinang or yung muscovado sugar o kaya yung normal lang na asukal, brown sugar. Diba? Ito mo na agad. Tingnan nyo naman. Bango. Sarap. Ang magiging system nito, ilalagay natin itong rice na ipa-ferment natin dito sa ating ligayan. Tapos tatakluban natin yan. At hihintayin natin ng 5 days bago natin siya titimplahan ng asukal at saka yung tubig. Para safety talaga, hindi walang makakalusot na hangin o kaya kung sa loob is may tali o natalian pa. Tapos saka natin ito papatungan itong pabigat. Parang ganito. O diba? So hanggang sa muli mga kamandirigma, para hindi talaga siya papasukan ng kahit ano na insekto. Mabuhay po at ingat po tayong lahat. Alright.